Alright, hi guys, konting update lang sa bahay namin. Okay, yung swimming pool, ayan, malapit na matapos yung tiles. Yan yung glass na in-install. And yung jacuzzi, malapit na din. Siyempre dito sa front, nag-start na yung landscaping. And yung, ayan, makikita nyo dyan, kakatapos lang ng pag-concrete ng tennis court at saka basketball court natin. Okay, next week magkakaroon na yan ng screen para sa tennis court. Alright, so this time meron lang akong i-share sa inyo kasi trending topic po ito. Maraming nagde-debate, ano ba ang importante, diploma ba talaga o diskarte. Alright, so now gusto ko rin mapakinggan nyo yung side ko. Ano ba ang opinion ko regarding dyan, regarding sa ano ba ang importante, diploma ba talaga o diskarte? Well, para sa akin, kung may opportunity ka na makapagtapos sa pag-aaral hanggang makagraduate ka ng college, you go for that. Makakatulong yan para sa totoong laban ng buhay right after ka makagraduate or right after ka mag-study. Bakit? Lalong-lalo na sa sitwasyon ng Pilipinas na napaka-importante ng diploma kung gusto ka mag-apply ng trabaho, right? Pero based on my personal experience, having a diploma, lalo na sa panahon ngayon, does not guarantee na magiging successful tayo. Ako, nakagraduate ako ng college, taking up the course, Bachelor of Arts, major in Philosophy, and I did well in my studies. In fact, I graduated as cum laude. Pero, nung nag-apply ako ng work, na-realize ko hindi pala totoo yung sinabi ng parents natin na study hard, get a good grades and have a good job, and then pag may magandang trabaho ka, may magandang sweldo ka, pag may magandang sweldo ka, makukuha daw yung mga pangarap mo. Nung time na nag-apply ako ng trabaho, dalang-dala ko yung records ko, dalang-dala ko yung flying colors ko, dalang-dala ko yung pagiging cum laude ko. Parang, you know, ang offer na sweldo napakaliit at hindi na-meet yung expectation ko based sa sinabi ng parents ko. So bottom line, hindi enough ang diploma para magiging basihan yan kung gusto mo talagang magiging successful. At dito papasok ang diskarte. Marami akong kakilala na walang kakayahang mag-aral ng college dahil walang pang tuition. Tapos nag-venture ng mga opportunities, pumalpak, nag-try ulit, pumalpak, nagkaroon ng wisdom, yumaman. In fact, marami akong mga ka-business partners na dating tambay, dating drop out ng college, inaral ang online business namin, yumaman. Hindi man sila nakapagtapos sa isang university, pero nakapagtapos naman sila sa pinakamagandang school na kung tawagin ay School of Life. So, for me, sa mga walang kakayahang mag-aral ng college dahil walang pang tuition fee, wag kang mawalan ng pag-asa. Maraming opportunity ngayon, lalo na sa online na, you know, pwede kang kumita kahit nasa bahay ka lang. O maghanap ka lang ng, you know, mga mentors, maghanap ka lang ng tamang coaches na siyang mag-guide sa'yo kung ano ang gagawin mo. Kaya sa lahat ng mga nakakapanood ng video na to, again, kung kaya mong mag-aral ng college, lalo na kapag may pang tuition ka, lalo na pag kaya mo, tapusin mo yung pag-aaral mo. Pero, hindi enough yun. Pag-graduate mo, gamitin mo ang diskarte. Pag hindi mo gamitin ang diskarte mo, hindi ka makakalabas sa tinatawag nating rat race. Ano ba yung rat race? Trabaho, sweldo, bayad sa bills, utang, trabaho na naman, at paulit-ulit na cycle. Hindi ka makakalabas niyan pag hindi mo gamitin ang diskarte. Remember, nag-aral tayo for 18 years. Kaya hanap ka ng opportunity na magagamit mo ang pinag-aralan mo, na magagamit mo ang skills and talent mo na hindi lang para sa ikayayaman ng boss mo, kundi para sa pangarap mo mismo. Sabi nga, if you won't build your dreams, someone will hire you to build theirs. Bye-bye!